Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang differentiation rules para sa ating subject na differential calculus. Sa ating nakaraang pag-aaral, tayo ay naghanap ng derivative using the long method, kung saan gumamit tayo ng apat na steps para mahanap ang sagot. Depende sa complexity ng ating problem, ang solution natin ay maaaring maging mas mahaba. Ngayon, gagamit tayo ng iba't ibang formulas upang mas mapaikli ang ating solution upang mahanap ang mga derivative. Simulan natin ito sa paghanap ng derivative ng isang constant. Meron tayong example dito na y is equals to 6. Lagi nating tatandaan na ang isang derivative ng constant ay laging magiging 0. Kung i-graph natin ang ating given, y is equals to 6, alam natin ang kanyang magiging itsura ay isang horizontal line. At base sa definition ng derivative na ating inaral, ito ay may kinalaman din sa isang slope ng ating function. So ngayon, ang slope ng isang horizontal line ay laging equal din sa 0. Kaya lagi nating tatandaan, dahil ang isang constant ay mag-reproduce ng graph na horizontal line, ang magiging sagot ng derivative natin para sa isang constant ay laging 0. So ang sagot dito is y prime is equals to 0. Ngayon naman ay gamitin natin ang isa sa mga pinakamahalagang rule or laging gamitin na rule, which is the power rule. Na kung saan, kapag meron daw tayong isang given na variable na naka-raise sa isang exponent, ganito daw yung ating kakalabasan ng derivative. So for example, ang ating problem is y is equals to x squared. Hahanapin natin ang kanyang derivative. Using the power rule, kailangan nating alamin yung kanyang derivative. So, para mahanap ng sagot, tatandaan natin yung ating format. So, kailangan nating malaman kung ano yung kanyang exponent. In this case, ang ating exponent is equal sa 2. So, ngayon, ang sabi ng ating formula para sa ating given or sa ating derivative, i-copy daw natin yung ating exponent. So, n. Copy natin yung ating variable x. And then yung ating exponent is n, or yung magiging panibago exponent natin ay magiging n minus 1. So, 2 minus 1. At kapag sinimplify pa natin ito, ang magiging sagot is 2x raised to 1. Pero syempre, yung 1, hindi na natin kailangang isulat. So, isa pa tayong example. So, y is equals to x cubed naman. So, kapag nasanay na tayo sa pagsusolve ng derivative, hindi na natin kailangang ilista kung ano yung kanyang exponent. So, pwede na nating idiretso yung ating sagot na kung saan kakopy natin yung n or yung exponent natin na 3. Copy natin yung variable. At syempre, maminusan lang natin ng 1 yung ating previous exponent. So, 3 minus 1 is equals to 2. At ito na yung ating derivative. So, punta naman tayo doon sa isang modified rule na kung saan merong coefficient sa unahan ng isang function natin. So, tulad ng ating problem, no? F of x is equals to 3x cubed. Na kung mapapansin natin, instead na x cube lang, nagkaroon siya ng 3 sa unahan. So kapag ganito daw yung problem natin, pwede daw nating i-copy lang muna yung ating coefficient at mag-proceed tayo dun sa pagkuha ng derivative ng ating function. So in this case, ang ating magiging derivative is f prime of x is equals to 3. Copy natin yung coefficient and then mag-proceed tayo sa paghanap ng derivative ng ating given x cube. Yan. So ngayon, kung mapapansin natin, ang magiging derivative ng x cube ay gagamitan lang din natin ng power rule. So ngayon, kapag kinuha natin ang kanyang derivative, so 3, then ang derivative ng x cube, so nakuha na natin kanina, so 3x squared. So ito na yung magiging sagot. Pero syempre, mas maganda kung isi-simplify pa natin at i-multiply natin yung ating coefficient na kinapi kanina. So 3 times 3 is equals to 9 and then copy natin yung x squared. So try pa tayo ng isa pang example. So ang given naman natin is f of x is equals to 1/5 x raised to 5. So tulad ng ginawa natin kanina,
So, ang ating magiging derivative is f prime of x. Copy natin yung coefficient na 1/5. Then, proceed tayo sa pagkuha ng derivative ng x raised to 5. Yan. So, ang pagkuha ng derivative ng x raised to 5 ay gagamitan lamang ng power rule. So, f prime of x. So, copy natin yung 1/5. Yan. So, kung ang gagawin natin, ang magiging derivative using the power rule, tatandaan, copy ang exponent, 5, copy ang variable x, and then 5 minus 1 is equals to 4. Yan. And then, syempre, para mas maganda yung ating final answer, so i-multiply natin yung original coefficient natin dun sa ating derivative. So, 1/5 times 5 is equals to 1. At ang magiging final answer lang natin ay x raised to 4. So, let's try to solve naman ng mga example kung saan pwede rin natin gamitan ang power rule. So, meron tayong given dito na fraction. So, meron tayong f of x is equals to 1 over x cubed. So, kung napapansin natin, yung form nito medyo iba compared dito sa ating formula. So, pwede natin gawin dito ay i-change natin yung form ng ating function. So, instead ng 1 over x cubed, pwede natin gawin, ito ay magiging x raised to negative 3. So, lagi nating tatandaan, kapag meron tayong gustong itaas from the denominator at gagawin siyang numerator lang, so lalagyan lang natin ng negative yung kanyang exponent. At magiging x is equals to negative 3 dito sa ating case. So, kung napapansin nyo, yung x raised to negative 3, mas malapit na siya or kamukha na siya ng form ng ating given formula for the power rule. So, magiging sagot natin dito for the derivative, so f prime of x is equals to, so ang power rule ulit natin, laging tatandaan, copy ang exponent, negative 3, copy natin yung variable x, then copy natin or minus natin ng 1 yung ating original exponent. So, negative 3 minus 1. So, maging ating answer is f prime of x is equals to negative 3 x raised to negative 4. Ngayon, upang mawala yung negative na exponent natin, pwede natin ulit ibalik sa baba as a denominator yung ating variable x. So, ang magiging final answer natin is negative 3, then x raised to 4. So, in this case, wala nang negative yung ating exponent. So, aside from fraction, meron din tayong mga pwede pang paggamitan ng power rule tulad ng mga ng functions na merong radical part. So, in this case, so ang cube root of x squared yung ating given. So, pag gusto natin gamitan ng power rule yung ganitong klaseng function, kailangan natin siyang i-express sa form na pwede siyang gamitan ng power rule or yung sa form na kamukha ng ganito, yung x raised to n. So, kapag lagi nating tatandaan, kapag meron tayo radical, nagiging fraction yung ating exponent. At ang lalabas dito is x raised to 2/3. So, tatandaan natin yung index ng radical natin dito. In this case, ito ay cube root. So, meron tayong cube dito. Ito yung magiging denominator ng ating given exponent. So, kung ito ay square root, yun ay magiging over 2. Kung yun ay fourth root, magiging over 4. So, in this case, cube root to. So, meron tayong 3 as the index. So, magiging over 3 yung ating given exponent. So, yung form natin, kamukha na ng ating given dun sa ating formula. So, kapag ginamitan natin siya, or kapag kinuha na natin yung derivative natin, so, apply lang natin yung power rule. So, copy natin yung exponent, 2/3, copy natin yung variable, and then 2/3 minus 1. So, yung iba, medyo nahihirapan kapag yung ating given ay nagma-minus tayo ng fraction. Pero lagi yung tatandaan, isa to sa mga pinakauna yung inaral no kayo ay elementary. So, kailangan alam pa din natin kung paano mag-minus ng fraction. So, 2/3, yung 1 natin, pwede nating express as a fraction, minus 3 over 3.
Then f prime of x. So ang magiging final answer natin is 2/3 x raised to. So 2 minus 3, so magiging negative 1/3. And kung ayaw nating ganito yung form ng ating final answer, pwede pa natin itong tanggalin yung negative niya, yung pagiging negative exponent. So maging 2/3 x raised to 1/3. And then kung ayaw natin ng fractional exponent, pwede pa natin itong ibalik sa pagiging radical. So magiging 2/3 2/3 cube root of x yung ating sagot. So, nasa atin na kung gusto pa din nating itaas yung radical, pero ito ay pwede naman na. And so, para sa ating last example for the power rule, so let's try to solve this example. So, ngayon, meron tayong 2/3, then meron tayong square root of x cube. So, upang magamitan ito ng power rule din, although may coefficient ito, kailangan nating express yung square root of x cube dun sa form na pwede nating or kamukha ng ating original formula. So, kaya ang gagawin natin, copy natin yung coefficient na 2/3, and then yung ating square root of x cube, ito ay magiging x raised to 3/2. So, dahil yung ating index ng square root ay automatic na 2. So, yung 2 natin, ito yung magiging over 2 dun sa ating original exponent. And syempre, dahil siya ay nasa denominator side ng isang fraction, so anong kailangan natin gawin? Kailangan pa natin lagyan ng negative. So, yung ating magiging form ay mas kamukha na ng pwedeng paggamitan ng ating power rule. So, magiging derivative nito is f prime of x. So ulit, copy lang natin yung coefficient muna. Kapag meron tayong coefficient, kakopy lang natin. Then proceed tayo sa pagkuha ng derivative ng ating x raised to negative 3/2. And so f prime of x is equals to 2/3. Then ang derivative natin, using power rule, laging tatandaan, copy ang exponent, negative 3/2. Copy natin yung x, and then ang gagawin natin is ma-minusan natin ng 1 yung ating exponent. So, negative 3/2 minus 1. So, f prime of x is equals to 2/3 times negative 3/2 times x raised to, so negative 3/2 minus 1, so ito ay magiging minus 2/2, so magiging negative 5/2. Kung papansin natin, pwede pa din nating i-cancel yung 2/2 dito, then yung 3. So, ang may iwan na sagot is negative. F prime of x is equals to negative 1. Then, dahil meron tayong negative exponent, magiging x raised to 5/2. Then, kung gusto pa natin gawin, so dito ko na lang lalagay sa mismong taas, f prime of x is equals to negative 1 over square root of x raised to 5. So, ito yung magiging final answer natin. So, ngayon naman, i-apply natin yung ilan sa mga tunan natin kapag meron na tayong multiple terms ng isang function. So, ibig sabihin dito, madami na tayong terms na isosolve, hindi lang isa. So, malalaman natin na madami tayong terms na sinsolve kapag meron tayong separator ng terms na plus or minus sign. So, for example, meron tayong given dito na x squared minus 3x. So, kung napapansin natin, meron tayong minus sign. So, meron tayong x squared dito, meron naman tayong 3x sa kabila. So, tatandaan natin, kapag ganito yung ating given, simple lang naman yung ating gagawin. So, pwede nating isolve separately yung kada term, and then pagsamahin natin sila sa dulo. Or yung mas madali, pagpuproceed lang tayo na parang sinusolve lang natin sila ng sunod-sunod. So, ang ibig sabihin dito, so, f prime of x. So, solve natin yung x squared. So, ang kanyang derivative. Then, next naman, minus
d over dx, then solve natin yung derivative ng 3x. So, magiging sagot dito, ang derivative ng x squared using power rule, copy natin yung 2, yung exponent niya, copy natin yung x, and then 2 minus 1, so magiging 1 na lang. So, hindi na natin kailangan sulat dahil 1 lang naman yung maging sagot. Then, copy natin kung ano yung sign na nandito. So, in this case, negative. So, ano yung magiging derivative ng 3x? So, copy natin yung coefficient na 3. Ano yung magiging derivative ng x? So, ang x, ang exponent niya ay 1. So, pag kinopy natin yung 1, 1 pa din. Copy natin yung variable, x. Then, x raised to 1 minus 1 or x raised to 0. At lagi natin tatandaan, any number na naka-raise sa 0 ay equal din sa 1. So basically, meron tayong 3 times 1 lang dito. Pero dahil hindi na natin kailangan isulat yung 1, so ito na yung magiging final answer. So 2x minus 3. Ayan. And so sa huling problem natin, so ito, medyo mahaba. So 5x raised to 4 plus x cubed plus x squared plus 3x plus 2. Ayan. Ayan. So ngayon, hindi naman natin kailangang isulat lagi yung operation na d over dx to indicate na magdi-derivative tayo. So kapag medyo nasanay na tayo, pwede nang diretso yung ating pagsosolve. So sundan natin yung pagsosolve dito. So ngayon, ito merong coefficient, hindi nyo na kailangan minsan ihiwalay agad. So pwede ang gawin natin. So dahil ibababa din naman natin yung exponent na x raised to 4, ibababa natin siya katabi ng 5. So, pwede na nating directly i-multiply ito. So, ang gagawin natin, 5 times 4 is equals to 20. Then, x, then 4 minus 1, cube. Next tayo, ito naman yung x cube naman yung derivative natin. Copy natin yung exponent. Copy natin yung variable. Then, 3 minus 1, magiging 2. Plus, ito naman x squared. Copy natin yung exponent, 2. Copy natin yung variable x, and then 2 minus 1, so 1 na lang, so hindi na natin kailangan sulat. The next is yung derivative ng 3x. So, ang exponent ng x natin is 1, so 3 times 1, so 3 pa din. Pag kinopy natin yung variable x, so x raised to 1 minus 1, x raised to 0. So, ang magiging sagot din doon is 1. So, 3 times 1 is equals to 3 lang din. And then, derivative ng constant na 2 will be equal din sa 0. So, ito na yung magiging final answer natin. And so, para sa last problem talaga natin, so ito, medyo mas kinombine natin yung merong radical, may fraction, at halo-halo upang ma-apply natin kung ano yung ating natutunan. So dito, ang unang magandang gawing step ay i-express natin sa form yung mga radical at yung mga fraction na pwede nating gamitan ng power rule. So ngayon, f prime ay f of x muna pala. So itong 2 square root of x cubed magiging equal din to sa 2x raised to 3. So kapag radical, kung ano yung index dito, yun yung magiging denominator ng ating fractional exponent. So dahil ito ay square root, kahit hindi nakasulat, may 2 dito sa index nito. So ito ay magiging 3 over 2. Then next natin, minus 1/3. Then yung x cube, gusto kong itaas at tanggalin sa pagiging denominator. So kailangan lang natin lagyan ng negative yung kanyang exponent. So x raised to negative 3. And then plus 2x plus 10. And then, pwede na tayo mag-proceed ngayon sa paggamit ng power rule. So, next natin, f prime of x. So, dito, so isa-isahin ko na lang para mas medyo, mas maintindihan natin ng mas mabagal. So, copy ko yung coefficient. So, kunin ko yung derivative nito, x 3 halves. So, anong gagawin ulit natin sa power rule? Copy natin yung exponent. Then, copy natin variable. And then, 3 halves minus 1. Yan. So, yun yung kanyang derivative. Next, minus 1/3. Then x. Then negative 3 minus 1. Then ito naman yung kasunod na term. Plus 2. Then x.
So, meron tayong exponent dyan na 1. So, 1 minus 1, magiging 0 yan. And then, yung derivative ng ating constant natin is equal din sa 0. So, simplify lang natin. So, 2 times 3 over 2, makakancel yung 2. So, maiwan yung 3 natin. Then, x, then 3 halves minus 1 ay equal din sa 1 half. Next natin is, ito pala, nalimutan ko mag-multiply ng negative 3. Sorry. So, meron pala negative 3 dito. And, so, negative 1/3 times negative 3 ay equal din saan? So, equal din ito sa positive 1. Then, x. Then, negative 3 minus 1 is equals to negative 4. Next natin is 2 raised to x 1 minus 1. So, x raised to 0 is equals to 1 lang din. So, ito na yung magiging answer natin. And then, i-express na lamang natin ito sa form na walang fractional exponent at wala ding negative exponent. So, 3 square root of x plus x or 1 over x raised to 4 plus 2. So, ito na yung magiging final answer natin.